Ito na yung perfect time para bumili ka ng isang iPhone 14 Pro Max. Bakit? Dahil nilabas na ang iPhone 15 Pro Max at nagsibaba na yung mga presyo nila. At talagang malaki yung binaba nila mga kapare ko kung ako yung tatanungin ninyo. So sasabihin ko yan mamaya. Pero ito yung reason kung bakit nga ba mas pipiliin ko ang iPhone 14 Pro Max kaysa sa iPhone 15 Pro Max na meron ngayon sa market. Pag-usapan natin yan sa video na to. At alamin na rin natin kung sulit nga ba talaga tong iPhone 14 Pro Max ngayong 2023 to 2024. Let's go! For sure, nakita na rin niyo yung mga video about sa testing ng durability and also yung mga issues currently ngayon sa iPhone 15 Pro Max, about sa kanyang thermal throttling, about sa kanyang issue sa pag-init nito, to the point na hindi na talaga siya mahawakan once na naglalaro ka ng mga heavy game. Nakabalik na rin doon sa sinabi nila na kaya daw mag-handle nito ng mga PC games na talagang mabibigat sa mga unit or mga phones currently. And usually kapare ko, ito na yung perfect time para bumili ng isang iPhone 14 Pro Max dahil nga nilabas na itong iPhone 15 at mas naging affordable na yung presyo ng iPhone 14 Pro and Pro Max. Pag-usapan natin. So simulan muna natin sa physical design or looks ng mismong phone na to. Unang-una nandito yung ating Dynamic Island, which is ito yung pinakaunang phone na nilagyan talaga ng Dynamic Island at ginamit na lang din to sa base version ng iPhone 15 to iPhone 15 Pro Max, which is same lang din naman ng function and ng looks. Pagdating naman sa kanyang build quality, meron na itong ceramic shield glass na glass front and then glass back at meron din to para ko na stainless steel na frame. At pagdating naman sa body nito, nagustuhan ko talaga yung pagiging box type design niya na para ka lang may hawak ng brake, na parang may hawak ng piece of metal, etc. Parang ganun yung feeling niya kapare ko. Ganyan yung mga words sa pwede kong i-describe sa phone na to. At dahil nga pantay yung kanyang frame kapare ko, ay pwede mo tong itayo kagaya ng ginagawa ko to, which is nagpapakita kung gaano ka-thin or gaano ka-compact yung build ng iPhone 14 Pro Max. Ito na rin yung reason kung bakit nasa 4,323 mAh lang yung battery ng iPhone 14 Pro Max dahil pinapanatili nila yung pagiging thin and slim ng phone nila para magmukha pa rin itong luxury phone. Now, let's jump naman sa display specs ng phone na to dahil isa to sa may pinakamagandang display sa mga phones ngayon sa market. At ito yung reason kung bakit. Dahil yung kanyang display type ay naka LTPO Super Retina XDR OLED na merong 120Hz HDR10 na supported na rin ang Dolby Vision na merong 1000 nits and 2000 nits para naman sa kanyang peak high of brightness. Kaya kung makikita nyo sa display niya kapare ko mas detailed and mas crispy yung kanyang dinidisplay. So na-appreciate ko kapare ko itong display na to nung tinry kong manood dito ng anime and also ng mga YouTube videos na nasa 4K resolution with HDR support, mas na-appreciate ko kapare ko yung display nito dahil napakaganda talaga ng kaya niyang ibigay pagdating dito. At hindi ko lang dyan yan na-appreciate kapare ko dahil pagdating din sa game, kakaiba yung graphics quality ng mga games dito. So ipapakita ko sa inyo mamaya do sa gaming part, pero sa ngayon ito muna yung pagpokusin natin yung kanyang display. So usually meron tong size sa 6.7 inches kaya medyo malaki-laki din tong iPhone 14 Pro Max, and then meron din tong resolution na 1290 by 2796 pixels. And in terms of screen protection naman nito, ito ay meron ng ceramic shield glass na kasama. And also matik to sa mga iPhone which is naka IP68 na to, which is 6-meter water resistance up to 30 minutes and dust resistant na rin. Anyway, mabalik tayo dun sa kanyang display quality. Pagdating kasi dito, bukod dun sa pagiging sharp, pagiging crispy ng mga images, mga display sa phone na to, meron na rin itong 120Hz support. Kaya silky smooth na kapare ko yung pagbabrowse ninyo dito. Kung mahilig kayo mag-browse sa inyong mga social medias, mahilig mag-Facebook, mahilig mag-YouTube, mahilig mag-Google, talagang mapapakinabangan ninyo itong 120Hz support dahil talagang mas smoothing na kapare ko kapag naka 120Hz support. By the way, balikan natin ang bahagya yung Dynamic Island. So usually itong Dynamic Island is interactive features sa mga application na nagsisilbing notification ito. For example, if meron kang incoming calls or on-call ka o kaya ginagamit mo yung iyong Face ID or kung nagpapatugtog ka ng music sa Spotify ay may makikita ka dyang minimalist notification or interaction doon sa mismong app, which is nice. Now, alamin naman natin yung overall performance ng device ito in terms of gaming and other things. Let's go! Simulan natin sa chipset na nasa loob ng iPhone 14 Pro Max. So usually ito ay naka-Bionic A16 4nm na merong max clock speed na 3.4 GHz.
GHz with a GPU na Apple GPU 5-core graphics na nagbigay ng Antutu benchmark score na ng 1,039,431 Antutu bench score. And to be honest, hindi na surprising yung nakuha kong Antutu bench score dito sa iPhone 14 Pro Max dahil flagship phone to kapag hindi umabot to ng 1 million, baka yun yung surprising para sa akin. But anyway, pagdating sa kanyang performance or gaming performance, itong nakuha nating Antutu bench score na 1 million plus ay talagang accurate dahil yung performance niya sa Genshin Impact, silky smooth, 60 FPS kaparakoy, and the highest frame rate settings and graphical settings kaparakoy na nakasetup. Kung makikita ninyo dito, yung kanyang default is high graphics. Pero sinetup ko siya sa high and then sinet ko yung FPS niya to 60 FPS. At ako na nagsasabi sa inyo na napaka-smooth ng performance ng iPhone 14 Pro Max dito sa Genshin Impact. 100% mga kaparakoy. And usually, ang isa pa sa nagustuhan ko dito is pagdating sa kanyang thermal kaparakoy, hindi ko to nakita nag-thermal throttling kahit naglaro ko ng mga 30 minutes dito sa Genshin Impact ng sunod-sunod. Hindi yan yung pinakatamang duration para matest talaga yung performance ng iPhone 14 Pro Max, kaya nga gagawa tayo ng separate gaming test dito sa phone na to. Antayin ninyo yan kaparakoy. I-upload ko rin yan ngayong buwan, don't worry. Kaya antayin ninyo mga kaparakoy. Anyway, pagdating naman sa kanyang thermal kaparakoy habang naglalaro ka ng Genshin Impact and the highest graphic settings sa kaya niyang i-sustain or kaya niyang i-support, meron ako naramdaman na medyo warm yung phone pero hindi ko siya nakita na pumalo ng mas mataas sa 41 degree Celsius kaparakoy. As in, nandun lang siya nagmi-maintain siya sa 36, 37 to 41 degrees Celsius pa naglalaro tayo na maximum graphical settings ng Genshin Impact. And hindi po basta-bastang laro lang ang Genshin Impact para sa mga hindi nakakaalam talagang matigas and mabigat na game to kaparakoy. Kaya kung kaya tong i-render ng iPhone 14 Pro Max, for sure yung mga susunod na games ay itetest natin ay sisiw lang sa kanya. Now, isunod naman natin yung most requestable game which is Mobile Legends. So, hindi naman masyadong mabigat tong Mobile Legends pero sinama pa rin natin. So, usually yung kanya supported graphical settings is ultra na. Wala nang bago dyan dahil ito ay iPhone naman. Optimized din yung kanyang chipset. And then pagdating dito kaparakoy ay talagang smooth yung performance dito ng ating iPhone 14 Pro Max. Kumbaga overkill na siya if i-base natin to sa Mobile Legends. Wala akong nakitang kahit ng FPS drop, and then pagdating sa kanyang temperature is the same at nag-maintain lang to ng 36 to 37 to 38 degrees Celsius. Is malamig yan kaparakoy usually kung i-compare natin yan sa temperature ng mga devices natin. Talagang malamig itong temperature na nabigay sa atin. And usually yung 41 degrees Celsius is considered pa as normal temperature. Depende na lang kung gaano kabilis mo to makukuha or ma-hit sa device mo. And yan, nakatapos ako dito ng isang buong game ng Mobile Legends na hindi man lang umabot sa 41 to 43 degrees Celsius yung temperature ng device ko dito sa kanyang screen part. Now, punta naman tayo sa Call of Duty Mobile. Dito sa Call of Duty Mobile kaparakoy, usually max out yun na lahat ng settings dito. Meron siyang frame rate na ultra, which is yung isa sa pinaka-favorite kong settings na nakikita sa CODM. Kapag malakas talaga yung device mo, maaabot mo yan. And then, meron tayong graphics quality na max. Pero hindi mo pwedeng pagsabayin yung paggamit ng dalawa. Pwede mo lang gamitin yung max frame rate and max graphical quality if double max yung gagamitin mo. Pero kung gagamitin mo yung ultra hanggang medium lang na graphical quality, yung pwede mong i-enable. Which is para sa akin, okay lang naman at hindi masyadong matters ang graphics. So, pagdating naman sa kanyang performance, nandoon yung pagiging smooth talaga ng device ito. And in terms of temperature kaparakoy, wala din akong napansin na talagang ito'y uminit. Dahil yung kanyang frame rate lang naman yung pinaroritize natin at yung kanyang graphical quality is nasa medium. Kaya siguro yun yung reason kung bakit hindi masyadong uminit tong device ito pagdating dito. Pero hindi natin maalis yung fact na talagang malakas tong device ito kaparakoy. Talagang smooth siya in overall game. Siguro na na-testing ko. Pero antayin nyo pa rin kaparakoy yung magiging gaming test natin dito. Dahil meron pa rin akong mga cons na ibibigay sa video na yon. Kaya antayin ninyo yan. Anyway, in overall performance ng CODM, 100% na smooth yung phone na to dito sa game na to. At pagdating sa battery nito, masasabi ko rin na makunat yung battery nito. Dahil simula doon sa ating mismong intro, nasa 70% yung charge ng phone natin. At nung umabot tayo doon sa Mobile Legends gameplay part, nakapaglaro pa tayo ng isang game doon, umabot siya ng 20%. So usually umabot din ng 3 hours yun kaparakoy. So chinarge ko na dahil hindi naman ako nagma-max out nung battery capacity ko para hindi masira yung battery niya. So yun, makunat siya para sa akin. Anyway, bago tayo pumunta doon sa ating camera part, which is isa sa pinaka best specs ng iPhone 14 Pro Max, ay pag-usapan muna natin yung presyo at kung saan ko to nabili. So usually nabili ko to kaparakoy sa Tayan Gadget Shop. Dito yan sa Green Hills at lahat ng binibenta nilang phone doon is brand new. Mapa iPhone, iPad, Android phones at kung ano-ano pa ng mga gadgets ay is available doon kaparakoy. At ang maganda dyan, mababa yung kanilang price list pagdating sa mga iPhone and Android products sila. And speaking of price list kaparakoy, ito na yung price list ng ating mismong iPhone 14 Pro Max. So usually, meron tayo
ditong tatlong variant kaparkoy. Sa 128 variant nito, ito ay naglalaro ng 59,000 pesos at lahat nga pala nasasabihin ko dito kaparkoy ng mga price meron pang discount if sasabihin nyo na napanood yung video nito sa kanila once na nag-inquire kayo mismo sa Tayan Gadget Shop. Kaya kung bibili kayo kaparkoy, sabihin nyo agad yung pangalan nating Parkoy Steven Tips, for sure bibigyan kayo niya ng discount kasi kakilala ko sila. Anyway, pagdating naman sa kanyang 256GB ay nasa 66k ito. Pagdating naman sa kanyang 512GB is nasa 80,500. And real talk lang kaparkoy, sobrang mura na nito kung ako yung tatanungin ninyo. Grabe yung price drop na nangyari sa iPhone 14 Pro Max dahil ito yung official price nila if bibili kayo sa Power Mac. And kahit hindi pa kayo gumamit kaparkoy ng discount code natin, which is yung kagaya na sinabi ko sa inyo kanina, mababa pa rin talaga yung presyuhan dito sa iPhone 14 Pro Max sa Tayan Gadget Shop. Meron dito mga dual SIM and single SIM, bahala na kayong mamili. Ilalagay ko nga pala yung contact information nitong Tayan Gadget Shop dyan sa ating mismong pin comment and also dun sa ating description. If gusto nyo mag-avail ng mga products sa kanila, i-message nyo lang ito sa kanilang Facebook page. And ako na nagsasabi sa inyo kaparkoy, 100% legit tong shop na to dahil personally, kakilala ko yung may-ari and also, marirecommend ko talaga sila sa inyo mga kaparkoy dahil noon marami mga nagtatanong sa akin kung saan sila pwedeng bumili. Ngayon meron na kaparkoy at yan ay sa Green Hills at open sila for CODs. Ngayon pumunta naman tayo kaparkoy sa camera side ng iPhone 14 Pro Max. So usually sa kanyang main camera, meron siyang 3 full camera setup which is meron siyang 48MP para sa kanyang main camera, meron siyang 12MP para sa kanyang telephoto at 12MP rin para sa kanyang ultra wide. Capable to mag-shoot ng 4K at 24 to 60 FPS and 1080p from 24 to 60 FPS also. Meron tong 10-bit HDR video recording, naka Dolby Vision HDR, support na to kaparikoy. And now, pagdating sa kanyang photo and video quality, ito yung sample natin kaparikoy. At kung makikita ninyo dyan, ay napakaganda ng mga kuha natin. Maganda ang background separation pagdating sa mga portrait. Maganda rin yung kanyang image processing dahil yung kulay ng mga bagay na tinake natin, kung ano yung nandun, yun din yung napoproduce nito. Maganda rin yung white balance nito kaparikoy, sakto-sakto lang. Pagdating naman sa mga night shot or mga low light situation shots, okay na okay din kaparikoy. Pagdating naman sa video quality nito kaparikoy, okay na okay din para sa akin. And then, kung ako yung tatanungin ninyo, masasuggest ko na gumamit pa rin kayo dito ng gimbal if gagawa kayo ng mga filmmaking. Yan kung gagawa lang kayo ng mga projects ninyo or kaya itatry ninyo mag-videography using this iPhone 14 Pro Max. Pero kung hindi naman, okay na rin naman na without gimbal. Lalo na kung mga common videos lang naman yung gagawin nyo. Anyway, punta naman tayo sa front cam or sa selfie camera ng phone na to. So usually meron tong 12 megapixel camera at kaya din na ito mag-shoot ng 4K at 24 to 60 FPS and 1080p at 24 to 60 FPS also. So ito yung mga sample shots and videos natin. So dito sa part na to, makikita nyo naman na maganda talaga yung white balance and also yung kulay na napoproduce ng image dito. So ibig sabihin maganda talaga yung image processing ng ating iPhone 14 Pro Max. So dito sa part na to, makikita ninyo rin na kahit doon sa portrait mode niya, talagang maganda rin yung pagka-blurry ng background. Pero hindi siya sobrang detailed. Meron pa rin talagang mga part ng buhok mo na talagang hindi nasasama doon sa bokeh effect na tinatawag or yung pagiging blurred ng background mo. But in other aspect like white balance, color tone, yung kanyang color separation is maganda naman talaga pagdating dito sa iPhone 14 Pro Max. At alam naman ninyo na talagang kapag camera ng iPhone is one of the best talaga yan. Pero syempre hindi natin masasabi na siya yung pinakamaganda, pero kasama siya doon sa mga one of the best and one of one. So yeah, yun lang naman yung pula ko dito sa camera ng iPhone 14 Pro Max, yung kanyang bokeh or yung kanyang blurry effect. So para sa akin, mapipix pa nila to dahil nga digital lang naman tong blurry effect na to. So pwede pa nila tong i-fix in a future update. It depends na lang to kay Apple. Anyway, yun lang. Anyway, here's my conclusion. Kung ako yung tatanungin ninyo if sulit pa ba or marirecommend ko tong iPhone 14 Pro Max sa inyo, definitely ang sagot ko is oo. Dahil kung maaabutan nyo lang yung unang presyo na ito kapare ko at kahit yung current presyo na ito sa Green Hills or sa any gray market na alam ninyo at lalo na sa Power Mac, hindi maikakaila na mababa talaga yung bigayan ng Tayan Gadget Shop. Partida, mayroon pa kayo dun makukuhang discount once sasabihin nyo yung name ko. Kung hindi ako nagkakamali, it's around 500 to 1,000 pesos. It depends kung gaano ka-good mood si Tayan Gadget. Okay? Anyway, bago ko tapusin itong video, tatanungin ko kayo. Sa tingin niyo ba, sulit na ba or sulit pa ba ang ating iPhone 14 Pro Max ngayong 2023 to 2024? Pag-usapan natin yan sa comment section. Comment your thoughts. Yun lang. Maraming salamat. Peace.